Nasa studio naman po natin si Ma'am Emily Gahe na isang lady guard at humihingi ng tulong dahil po sa nangyaring aksidente sa kanya noong March 15, 8:55 ng gabi sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sabi po, hindi po kaya nilang i-handle yung ang gastusin at panagutan dahil po without license daw po ako, sir. Ba't kanila kinuha ko without license? Tapos, ang po, sir, sabi po nila, ako daw po yung nakiusap na pumasok, which is hindi naman po. Kasi nagtanong lang po talaga ako kung kailan po yung duty ko noong time na yun. Kasi hiningian po nila ako ng 2,000 for down payment. Kasi po, processing daw po. Regardless kung ikaw nagpumilit o hindi, the fact na pinayagan ka nila makapasok doon sa trabaho, okay na yon. Ibig sabihin, consider as ikaw ay on duty na. Diba? Tapos kung may nangyari aksidente, dapat sagutin nila lahat yun. Mr. Kumia, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang araw po, Senador. Andito po ngayon ang inyong lady guard na si Ma'am Emily Gahe, na-aksidente po while on duty at ngayon ayaw niyo pong tulungan kesyo wala siyang lisensya, wala siyang permit, kesyo nagpumilit. Ba't naman ganun po, Mr. Kumia? Actually, nung pong na-accidente po yan po ay inassist po ng aming OIC. Dila po sa security office para po malasan yung kanyang first aid po. Tapos dumating po yung pinatawag po yung kapatid dahil po ay yung nga po na aksidente na nahulog sa park po dun sa may trabaho niya. Then, dila po ang ginawa po ng kapatid, dila po sa ospital. Then po nung dila po sa ospital, the day after po, tumawag po yan kay OIC kasi kailangan daw po ng pera. Kaya ginawa po ni OIC, pinadalan po siya ng 12,000 through GCash. Binigyan po ng 12,000 nung ni OIC ng 12,000. Tapos po ng gabi, nagpadala po plus 1,000 pagbigay po nung kasama niyang gwardiya, bali 13,000. Tapos po ng gabi, nagpadala po ulit ako ng 12,000. Bali na pagbigay po sa kanya ay 25,000 po. Hindi, wag mo na bilangin yung 1,000 na binigay ng kapwa niyang security guard. So 24 lang na ibigay niyo. 24 po. 24 po. Okay. Nung gabi po, tumawag po sa akin yung kapatid niyang panganay kung regarding po doon sa kanya, pasalamat po siya at nagbigay po kami ng pera doon sa kanyang kapatid na 24,000. Then, binanggit po niya sa akin, sir, sabi po ng hospital, pag dito hospital, ay 250,000 daw po ang babayar sa opera sa kanya. Then sabi ko, sige po, ayusin po namin yan. Then dumating po na text po na kinabukasan yung kapatid niya sa akin na kung hindi, pwede naman sa kahit hindi sa private. Ang sabi ko po naman sa kanya, sige ma'am, mas maganda po yun. At tapos po, hiningi ko po yung lahat ng medical records po niya nung Webes po yun. Ma'am, anong kailangan mo ngayon? Kailangan, sumasobra po kasi yung sakit na, sir, pati yung ulo ko po dito, sumasakit na. So dapat na MRI ka ba? Bali fracture po dito na sinasabi po ng doktor na lalagyan daw po ng bakal yung mukha ko. Okay. So magkano po yun? Yung po kasi, sir, gusto ko po sana, yung ma-security po yung ko na kung saan po ako mapapadali. Kaya po lumapit po ako talaga sa UMC para mabigyan po ng lunas. Kasi po, 15 po ako sinugod sa ospital na hindi po nila ako dinalaw doon. Hanggang 17 po, wala pa pong operasyon na nangyayari. Wala pa pong check ng doktor. Hanggang sa nag-decide po ako na sa UMC po kami lumapit kasi hindi ko na po talaga kaya. Private para pang unang lunas. Kasi ang gusto po nilang mangyari po, sarili ko pa po yung magdala doon sa orthopedic sa Banawe, Quezon City, nang hindi po nila ako sinusundo ng sasakyan. Kaya nag-decide po ako ng pangunang lunas na pumunta po talaga sa UMC kasi sobrang sakit na po talaga ng mukha ko. Hindi, kasi pag emergency, kung ano yung pinakamalapit na hospital, whether private o public yan. Ang gusto po kasi nila, sir, mangyari, hanapan pa na po ako nila ng murang hospital na emergency na nga po, sir. Later on na yun. Opo. Pero kung yung agad-agad pagkatapos ng aksidente, kung ano yung pinakamalapit na ospital, doon ka dalhin. Regardless kung yun ang pinakamahal na ospital, Yes, sir. doon ka dapat dalhin. Yun po yung sinabi nila sa akin, sir, na kaya po ako lumabas ng UMC kasi hindi po daw po nila kayang panugatan yung 250K. Wala po sila, hanggang 12K lang daw po yung kanilang panagutan. So ngayon magkano ba? Pero nag-check ka na sa ibang ospital kasi nakalabas ka na. Anong sabi nung ibang ospital na napuntahan mo? Anong ospital ang pinupuntahan mo ngayon? Wala pa po, sir. Gusto mo pa check up? Sige. Po, sir. Gusto ko po sana, sir, sa mas madaling operasyon na. Okay. Ganito, Edwin Comia. Siya ay papaoperahan mo. Yes po. Okay. Opo. Sa public na lang. Sige, wag na sa private. Tutan, hindi naman emergency. Public. Yes, Ikaw po, ang kasi- gagastos. Yes po. Wala po Very problema. good. Mabait. Yes Tapos wala po yung Senador, may schedule na po siya ng dadalhin namin sa ospital. Okay. Actually, nung Sabado po,
nag-contact po kami na mag-uusap kami nung linggo, hindi na po sila nakipag-usap sa amin kasi para po dyan sa schedule po, kasi dadali na po namin siya sa hospital. Okay. Sa isang public hospital, magpapacheck ka muna sa doktor, sasama namin, and then, depende kung ano sasabihin ng doktor, kung operahan na ba agad, lagyan ng bakal, gastos nyo po lahat yun, number 1. Okay? Sir. And then, number 2, habang siya po ay nagpapagaling, tuloy-tuloy ang kanyang sweldo. Tama o tama po? Yes, sir. Yes, sir. Very Actually, good. sir, Ang nangyari po kasi, tinanggal nila ako sa schedule. Tapos yung mga kasamaan ko po na without license, tinanggal na po nila. Hindi na po nila pinag-duty. Okay. So, pinag-duty nyo pala, sir, yung mga security guard nyo na walang lisensya, kayo po, wala palang lisensya. Opo. Alam nyo na walang lisensya ka, pero pinag-duty ka pa rin. sir, pwede magsalita, sir. O, sige, Sir, pwede naman, magsalita. pwede naman. Sir, kasi yung kausap niyan ho, actually, yung aking OIC, Oh. sila yung dalawa mag-uusap regarding sa lisensya niya at kung saan niya, no? Kasi on-call reliever po siya, kinuha ni OIC. Kaya po, hindi po namin alam na wala po siyang lisensya kasi sila po, yun po ang pagkakataon. Kaya po yung OIC ko, pina-relieve ko po yun sa IRA. Kasi bakit nagkaganyan? May nag-duty na walang lisensya. Okay. Sige. Itong si ma'am, papaoperahan ninyo. Yes, At po. pagkatapos, habang siya inioperahan at nagpapagaling, tuloy-tuloy ang kanyang sweldo. Tama po? Yes po, sir. Yes, Very sir. good. Yun po naman talaga ang aming, ano. Yun hindi lang ang gusto tuloy ko. namin to. Ang bait pala to. Ikaw, wala kang balita. Sir, Mabait to eh. Sabi ko sa'yo. Hindi, sir. Sherry. Yun po naman namin. Hindi ko na tawagan ng social, tawagan ko pa. Huwag na, sir. Wag na. Ako na bahala. Ikaw na bahala. Ako na bahala, sir. Sagot ko na, sir. Yan. Sagot mo na. Wag na natin tawagan ng social. Huwag na, sir. Ganun. Mababala pa, sir. Mababa na. Basic. Oh, sir. Colonel, pasiguraduhin niyo po, natutuparin niya yung mga pangako niya, Colonel ha? Colonel Alex? Yes po, noted po yan, Senator. Pagka hindi po tinupad ng agency operator, po natin mapatawag po yan. Ayun. Maraming salamat po, Colonel Alex Jacinto. Sir, magandang po, Thank Colonel you, Alex. Senator. God bless po. Opo. Sir, itanong ko lang po kung kailan po namin siya pwedeng, kailan po ito contact Siya namin pa kayo nagmamadali. Ito talaga sana ganito lahat ng kinukomplain dito. Siya pa nagmamadali kung kailan. Aba, Yes, sir. sa lalo madaling panahon. Yes, sir. Kaya nga po, sir, kung contact po niyo po kami para mapuntahan din po Yes, namin sir. sila Yes, diyan sir. sa ano. Okay. Thank you po, sir ha? Thank you. Sasama namin siya dyan. Okay, thank you. Sige po. Sige po. Thank you po. Sige. Ma'am Cecilia. Yes, Senator. Okay, may matatanggap tong si Ma'am Emily kasi na-discuss sa oras ng trabaho. So bukod pa dun sa bibigyan ng company, habang siya po ay nagpapahinga at nagpapagaling sa operasyon, meron po siyang may tatanggap na ayuda galing sa ACC, di po ba? Tama yun, Senator. Meron po siyang sickness benefit sa ilalim ng Employees Compensation Program. Very good. Naku, hulog ka ng langit po, ma'am. Gumanda-ganda ng kiramdam ko dito ngayon. Sige po, sasamahan din po namin siya dyan sa inyong tanggapan. Maraming salamat po, Miss Cecilia. Ma'am, God bless po. Okay, no problem, mabuhay ka na sa Senator. ACC. Operasyon, call. Tapos yung sweldo habang ikaw nagpapagaling, call. Dagdag pa dyan yung ECC, bibigyan ka ng ayuda. Okay? Paano kayo na-communicate ng inyong agency? Ano po sinabi sa inyo? Ano po yung offer nila? May na-offer po sila sa akin na sa PGH nga daw po ako Okay. mag-ano po. Meron na daw po silang nahanap na doktor. Schedule na lang daw po. Willing na din naman po ako dun sa offer nila. Magbibigay naman po sila ng mga 100% assurance na magagampanan naman po nila yung mga pangangailangan ko. At gagawin naman po daw po talaga nila. Para daw po ma-assist ako kung saan daw pong hospital nila ako dadalhin, yung sinasabi po nilang hospital. Before po ma'am, hindi po nila talaga nasabi ng totally, kaya po lumapit po talaga ako kay Sir Rapid Tool po. Kasi po, noong una po, sinabi po nila sa amin na hindi daw po ako mabibigyan talaga totally ng 100% assurance dahil na-review po nila na isa po pala akong reliever or without license. Nagsabi po kami na kailangan po ng gantong operasyon. Tapos sabi daw po, hindi po nila mapapangako na masasagot po nila ng 100% yung pangangailangan ko. At tapos nagbigay po sila ng 12,000 pesos po. At sinabi po ni OIC na hanggang dyan lang daw po yung maitutulong ng agency. Bakit ma'am si Idol Rafi yung nilapitan po ninyo? Kasi alam po namin, ma'am, na mas marami na rin po siya natulungan tao at alam po namin na
mabibigyan action po niya kagad po yung problema ko po para masolusyonan po talaga lahat at matuldukan po kung sino po yung may pagkakamali. Ano naramdaman ninyo nung sinabi ng company ninyo na wala nang maitutulong, yun lang, yung 12,000 lang po yung maibibigay nila? Masakit po ma'am kasi po hindi po kasi nila alam yung nararamdaman ko na nahihirapan na po ako. Ma'am, kung hindi pa nakausap si Senator Raffy, hindi ka tutulungan. Parang ano po, hindi po talaga kami 100% doon sa sinasabi po nila. Kaya natakot din po talaga kami. Ano po yung nabalitaan po ninyo doon sa inyong pang mga kasamahan? Nagme-message po sila sa akin na bakit ka naman nagpa-Raffy Tulfo, ganyan. Alam mo ba marami ka nasagasaan, ganyan, marami natanggalan dahil sa'yo. Tapos, COIC din po, natanggal. Ma'am, gano'ng kahirap sa inyo na nagsisimula pa lang kayo magtrabaho, no? Tapos ganyan yung naging sitwasyon po sa inyo. Sobrang hirap po, ma'am, kasi po, single mom po ako, may 3 po akong anak. Tapos, kumbaga, kaya po ako nagtrabaho kasi para po sa pangangailangan nila. Siyempre, pinag-aaral. Tapos, bigla pong nangyari sa akin na gano'n. Kasi, yung time na yun, talagang gusto ko po makapagtrabaho. Para matustusin ko yung kahit paano pangangailangan ng makatulong din po ako sa magulang ko sa probinsya kasi nandun yung anak ko, siya yung nag-aalaga. Hindi ko po akalain na mangyayari po sa akin yung gano'n na mag-iisang buwan pa lang tapos gano'n na po yung nangyari sa akin. Sa agency po ng Kareg po, humihingi po ako ng tulong po sa inyo na sana po mabigay niyo na po na yung pangangailangan ko po. Kasi kung hindi pa po ako lalapit kay Sir Raffy Tulfo, hindi niyo pa po bibigyan ng action or hindi niyo pa po talaga sasabihin sa akin na bibigay niyo po ako ng 100% assurance. Sana po matulungan niyo po ako. Sir Raffy Tulfo, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo dahil binigay niyo po ng action po na yung problema ko po. Nakipag-usap po kayo, no, sa kumpanya, ma'am. Ano po yung naging pakikipag-ugnayan po ninyo sa kanila? Nasabi na may dadalhin daw na pera. Tapos ang sabi nito, wag na lang daw, kami na lang daw ang pumunta doon sa trabaho. Pero nung sabi niya, wala na daw sa work, nandoon na daw sa bahay. Sabi ko, bakit lang dali? Sabi ko ganun. Kaya ang ginawa namin, pinunta namin yung pera na 12K. Tapos habang nag-uusap kami, sabi ko, bakit naman kako yung kapatid ko yung nagdala, dapat kayo, sabi ko. Natatakot nga daw silang ganon. Gaano po kasakit po nung nakita po ninyo yung kapatid ninyo na parang siya pa yung nagdala sa ospital sa sarili niya? Nasaktan din ako kasi parang naawa din ako sa kanya. Bakit ganon na yung kapatid ko yung mismong sarili niya yung nagdala sa ospital? Ano po ang gusto ninyo, ma'am, sabihin dun sa company na parang nakatulong ng maliit pero gusto na po siyang talikuran ba yung obligasyon po nila sa kapatid po ninyo? Ang gusto ko lang po mangyari na operahan lang po yung kapatid ko at matulungan nila ng dahil single mom siya, kailangan maibigay lang sa kanya yung dapat na para sa kanya. Si Idol Raffy naman po ay nakausap personally ni Ma'am Emily at nakausap din po natin itong Craig Security Agency at susiguraduhin po natin na maooperahan po si Ma'am Emily at kung ano man po yung iba pang issue, yung concern po niya sa kanyang trabaho ay nakakasiguro po ang programa po namin, nakamonitor po sa kaso po niya. Ano po yung mga naitulong ng inyong agency po kay Yes, Ma'am? ma'am. Actually, una po, yung schedule po namin siya sa PGH. Then, dumating naman po sila kasama po yung kanyang kapatid. In-assist po namin dun sa araw na yun para sa check-up. Tapos sa scheduling po ng operation. Lahat po ng proseso, binigyan po namin siya ng lahat po ng yung napangako ko po sa inyo na regard sa lahat ng expenses namin. Saka kami na po ang bahala. Even sa pagsundo, balik, kami na po ang bahala doon. Even sa pagkain, kami na rin po ang bahala.
Kasi yun po napag-usapan natin. Binilhan po namin siya ng bakal para ma-operahan na po yung para mabilis po ang proseso. Pasalamat din naman po ang programa po ni Idol Rafi na in-extend po ninyo yung tulong po na inilapit din po namin sa inyo. No? Yung nangyari po kay Ma'am Emily. Yung about sa ECC and SSS po, Sir Edwin, paano naman po natin mapoproseso po ito? Kung kailangan po namin kami magpa-process, kami po mag-aayos. Kung yung sa ACC, kami po mag-aayos. Pag hihingi po yung appearance niya, kailangan po yung, halimbawa po na siya po ang kailangan mag-file noon, di po ang hinihiling naman namin sa kanya na yung cooperation po niya ay di hilingin po namin na para ma-process din po yung ibang kailangan po doon sa process po ng ECC at saka po yung sa SSS po. Yan po, meron pa po ba kayong karagdagan pa po na message or masasabi po kay Ma'am Emily? Magpagaling ka lang, mag-ayos ka lang. After nito, siguro magkaroon na tayo ng settlement. Wala problema. Kahit personal mong problema, tumawag ka lang at tutulungan ka namin. Ayan po, Ma'am Emily, kamusta po yung operations po ninyo? Sa awa ng Diyos po, naging okay naman po ang operasyon ko. So, nakalabas naman po ako din ng maayos sa hospital po. Tapos, natugunan naman po ng agency po na matulungan din po yung pangangailangan ko hanggang sa maging gamot ko po at sa lahat po ng kailangan ko po na may provide po. Pinapaabot po ni Idol Rafi ang kanyang 10,000 po na financial assistance po para sa pagsimula po sa inyo na habang nagpapagaling pa po kayo, and 5,000 pesos naman po, ma'am, para naman sa mga medical expenses pa po, yung gamutan po ninyong continuous pa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Senator Rafi, maraming salamat po sa mga tulong niyo pong binigay po sa aking kapatid na bigyan action yung problema ng kapatid ko. Sir Idol Rafi Tulfo, maraming salamat po sa binigay niyo pong tulong. Dito po sa binigay niyo pong financial assistance po na 15,000 po. Maraming salamat po dito, Sir Rafi Tulfo. You're the best po. Number 1 po kayo, Sir Rafi. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Rafi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang